Magandang araw mga ka-idol, Kuya Ers here. Sa segment na ito, pag-uusapan natin ang isang mainit pero sensitibong usapin na umiikot ngayon, yung tanong ng ilan. Tatay ni Krista damay, pero hindi siya nagpaapekto? Mikoy pinaglaban ang kanyang pag-ibig? Krista tuloy pa rin ang awit ng buhay? Hindi ito para sa chismis, hindi para sa panghuhusga, kundi para linawin ang kwento at bigyan ng tamang perspektibo ang mga nanonood. Dahil kapag may pinagdadaanan ng isang tao, mas kailangan niya ng pag-unawa kaysa ingay. Unahin natin si Krista. Kung mapapansin ninyo, sa kabila ng mabibigat na pinagdaanan sa buhay, nananatili siyang kalmado, marespeto at grounded. Hindi lahat ng sakit kailangang ipakita sa kamera. Hindi lahat ng lungkot kailangang ipagsigawan. May mga taong pinipiling manahimik, hindi dahil wala silang nararamdaman, kundi dahil mas pinipili nilang maging matatag. At dito makikita kung gaano kalalim ang pinaghuhugutan ni Krista ng lakas. May mga nagsasabi na damay raw siya sa mga isyong hindi naman niya kontrolado. Pero kung susuriin mo ng maigi, malinaw na malinaw, hindi niya ginawang dahilan ang anumang personal na pagsubok para bumitaw sa pangarap, sa trabaho at sa respeto sa sarili. Sa halip na magpatalo, pinili niyang magpatuloy. Iyan ang klase ng taong hindi mo basta mababali. Ngayon punta tayo kay Mikoy. Marami ang nagtatanong kung bakit tila tahimik siya. Bakit parang mas piniling manindigan kaysa sumabay sa ingay. Dito pumapasok ang tunay na kahulugan ng paglaban. Ang tunay na pag-ibig hindi laging maingay, hindi laging may patutsada. Minsan ang pinakamatibay na laban ay ang pananatili, ang hindi pagtalikod kahit may dahilan ka na sana para umatras. Makikita mo kay Mikoy ang maturity. Hindi siya sumabay sa spekulasyon, hindi siya nagpakain sa emosyon ng social media. Sa halip, pinili niyang protektahan ang taong mahalaga sa kanya. At sa mundong sanay sa instant reactions, bihira ang taong marunong maghintay, umunawa, at magpakatatag. Iyan ang klase ng suporta na hindi nakikita agad, pero ramdam na ramdam. At para sa mga nagtatanong kung tuloy pa rin ba ang awit ng buhay ni Krista? Ang sagot diyan, oo, dahil ang awit ng buhay ay hindi nawawala kapag may bagyo. Mas lalo pa nga itong nagiging makahulugan. Ang bawat ngiti niya ngayon ay hindi simpleng saya, kundi simbolo ng pagpili na mabuhay ng buo sa kabila ng lahat. Ang bawat hakbang pasulong ay patunay na hindi siya biktima ng kanyang sitwasyon, kundi isang taong natutong tumayo kahit mabigat. Hindi natin pwedeng i-invalidate ang pinagdadaanan ng isang tao base lang sa nakikita natin sa kamera. May mga laban na tahimik, may mga luha na hindi ipinapakita, at may mga dasal na sa gabi lang binubulong. At kung tutuusin, mas dapat nga nating hangaan ang mga taong kayang ngumiti kahit may dinadala. Welcome back mga ka-idol, Kuya Ers ulit ito. Sa segment 2, mas lalaliman pa natin ang usapan. Hindi na lang kung ano ang nangyari, kundi paano hinaharap ni Krista at Mikoy ang mga pagsubok na pilit ibinabato sa kanila ng sitwasyon at ng opinyon ng publiko. Dahil dito mo makikita kung sino ang tunay na matatag at sino ang kayang magmahal kahit hindi sigurado ang lahat. Kung babalikan natin ang mga tanong ng ilan, bakit parang hindi naapektuhan si Krista? Ito ang madalas na hindi nauunawaan ng marami. Ang lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng luha sa harap ng kamera. May mga taong sanay lumaban ng tahimik. Lumaki sa realidad na hindi lahat ng problema may audience, hindi lahat ng sakit may palakpakan. At malinaw na malinaw isa si Krista sa mga taong iyon. Makikita mo sa kilos niya na may bigat, oo, pero hindi niya hinayaang kainin siya nito. May disiplina sa emosyon, may malinaw na direksyon sa isip. Hindi siya nagpadala sa pressure ng dapat ganito ka o dapat umiiyak ka. Sa halip, pinili niyang maging consistent sa respeto, sa trabaho at sa sarili. At sa panahon ngayon, bihira ang kabataang may ganoong klaseng tibay ng loob. Ngayon, pag-usapan natin ang madalas hindi napapansin, ang epekto ng suporta. Hindi lahat ng suporta ay may caption. Hindi lahat ng pagmamahal ay may paliwanag. Minsan sapat na ang presensya, sapat na ang pananatili. At dito pumapasok si Mikoy. Hindi siya nag-ingay, hindi siya nagpakitang gilas. Ang ginawa niya, nanindigan. Sa gitna ng haka-haka at panghuhusga,
Pinili niyang huwag talikuran ang taong mahalaga sa kanya. At tandaan natin, mas mahirap ang manatili kaysa umalis. Mas madali ang sumuko kapag magulo na ang paligid. Pero ang tunay na pagmamahal, sinusubok hindi kapag masaya, kundi kapag mabigat. At sa puntong ito, malinaw kung sino ang pumasa sa pagsubok. May mga nagsasabi na baka scripted, baka pakitang tao. Pero ang consistency ay hindi nadadaya. Kung paninindigan lang ang usapan, matagal nang bumigay kung peke. Ang totoo, ang katahimikan nila ay mas maingay kaysa sa ingay ng bashers. Dahil ang katahimikan na may laman ay tanda ng maturity. At dito natin makikita kung bakit tuloy pa rin ang awit ng buhay ni Krista. Dahil ang awit na yon ay hindi nakabase sa opinyon ng iba. Hindi ito umaasa sa validation ng social media. Ang awit ng buhay niya ay galing sa loob, sa mga pangarap na hindi niya binitawan, sa mga taong naniwala sa kanya at sa sarili niyang desisyong magpatuloy kahit masakit. Ang ganda ng mensahe nito sa lahat ng nanonood, hindi ka obligado magpaliwanag sa lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa bawat boses na kumukontra. Minsan ang pinakamalakas na sagot ay ang tahimik na pag-usad, isang hakbang araw-araw, isang ngiti kahit mabigat, isang paninindigan kahit hindi sigurado ang bukas. Kung tutuusin, mas nagiging inspirasyon pa ito. Dahil maraming nakaka-relate, mga taong may problema sa pamilya, sa relasyon, sa sarili. At sa kwento ni na Krista at Mikoy, makikita mo na posible palang magmahal ng hindi nawawala ang respeto, posible palang maging matatag ng hindi nagiging manhid, at posible palang ipagpatuloy ang buhay kahit may mga bagay kang hindi kontrolado. Hindi natin sinasabing perpekto ang lahat. Hindi natin sinasabing wala silang pinagdadaanan. Ang punto lang, pinili nilang huwag gawing dahilan ang sakit para manakit, huwag gawing dahilan ang problema para sumuko. At sa mundong puno ng negativity, sapat na itong paalala na may mga taong pinipiling maging maayos kahit magulo ang paligid. Sa pagtatapos ng segment 2, isang malinaw na mensahe ang naiwan. Ang tunay na lakas ay hindi palaging nakikita at ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging naririnig, pero ramdam. Sa lahat ng dumaraan sa pagsubok ngayon, tandaan ninyo, tuloy pa rin ang awit ng buhay basta pinili mong kumanta kahit minsan ay sintonado. Maraming salamat mga Kalingap supporters sa panonood ng ating video. Huwag kalimutan na ang tunay na pagtulong ay hindi nasusukat sa laki kundi sa taos pusong pagbibigay. Patuloy nating suportahan ang Team Kalingap sa kanilang mga proyekto para sa mga nangangailangan. Kung nagustuhan ninyo ang video, paki-like, share at subscribe para mas marami pa tayong ma-inspire na tao. Hanggang sa susunod na episode, lagi niyong tatandaan, dito kay Kuya Ers, kwento ng kabutihan at inspirasyon ang bida. God bless mga Kalingap!